Good morning. Welcome to Chosen Vessels of Christ Church Facebook and YouTube channel. Muli po sa oras na ito, nais ko pong magbahagi ng salita ng Diyos sa pamamagitan po ng kanyang biyaya. Tungayan po natin ang talatang ating pagsasaluhan. Sabi sa John 10:27, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Bigyan po natin ng pamagat ang talatang ito, paghahanap ng kalooban ng Diyos. Ang Diyos ay may layunin sa bawat buhay o nilalang. Binibigyan ng Diyos ang kanyang mga anak na madinig, malaman at matunghayan ang kanyang kalooban. Subalit, kailangan nating lumakad at lumapit sa ating Diyos. Ninanais ng Diyos na ihayag niya ang kanyang layunin at kalooban sa kanyang mga tinawag. Alinsunod doon sa kanyang panukala. May nagsasabi na higit na interesado ang Panginoon sa pagpapahayag ng kanyang kalooban sa atin kaysa sa ating pagnanasa ng malaman ito. Ngunit matitiyak natin na ang Panginoon ay maghahayag sa kanyang kalooban. Ang pagdinig ng salita ng Diyos, ito'y sa kanyang mga anak lamang. Ibinibigay ng Diyos ang kanyang kalooban sa kanyang mga hinirang. Ito'y sa pamamagitan ng mga taong ipinanganak na muli. Ang isang taong ipinanganak na muli, malalaman niya ang kanyang kalooban ng Diyos. Masusumpungan niya ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay matatagpuan natin sa kanyang banal na kasulatan, na ito naman ang ating ninanais o ninanasa sa buhay natin. Sabi nga sa Mateo 4:4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita rin naman na nagmumula sa bibig ng Diyos. Ang tanging makakarinig at makasusunod ng kanyang tinig, siyempre yung kanyang mga hinirang o yung mga taong nakipag-isa kay Kristo. Once na ang tao ay maipanganak na muli, yung kanyang patay na espiritu bubuhayin ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. Sabi nga sa Hebrew 4:12, parang ito'y magkabilay talim, parang tabak na magkabilay talim. So ang salita ng Diyos, ito yung nagbibigay sa atin ng pagnanasa upang sundin natin ang kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos, very familiar po ito sa atin. Hindi natin ito maiwawaglit, sapagkat familiar na familiar ito sa atin. Sapagkat tayo isinilang na muli, at sa pamamagitan ng banal na Espiritu, yun ang gagabay at magtuturo sa atin kung paano natin gawin, sundin ang kalooban ng Diyos. Halimbawa, ang isang magulang sa isang anak. Ang isang magulang, ang kanyang anak ay kahit ilagay yan sa maraming tao,
at sumigaw yan, makikilala ka agad ng kanyang ama. Bakit? Kasi yung relasyon ng ama at saka anak. Ganon din tayong mga mananampalataya. Pamilyar sa atin ang salita ng Diyos sapagkat ito ang siyang buhay natin. Sabi nga sa John 15:5, kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Pero dahil meron tayong kaugnayan kay Kristo, walang bagay na hindi natin magagawa sapagkat nabubuhay sa ating si Kristo. At walang duda na hindi natin masusunod ang kanyang kalooban. Sapagkat ang ating katawan ay dito naninirahan ang Diyos. Ito yung tinatawag na templo ng Diyos. Sabi nga sa Corinto 3:16, hindi nyo ba alam na ang iyong katawan ay templo ng Diyos? So ang Panginoon ay nangungusap sa atin ngayon sa pamamagitan ng kanyang salita o yung tinatawag na banal na kasulatan. Napakahalaga sa buhay ng tao ang banal na kasulatan. Ito ang love letter sa atin ng Diyos na hindi natin dapat waglit, hindi natin dapat itago. Lagi natin itong dapat pagbulay-bulay. Kung nais natin matupad at maging sakdal ang ating buhay, meron pangakong sinasabi ang Diyos sa Lumang Tipan, sabi sa Josue 1:8, sayin ko lang po sa Josue. Huwag mong kaliligtaan, basahin ang aklat na yaon, dili-diliin mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Ang sikreto po ng pagtatagumpay ay ang laging kasama natin ang Diyos. Ang Diyos ay sumisimbolo ng salita niya. Yung salita ng Diyos, kailangan nating pagbulayan araw at gabi, sabi ganun, upang masunod natin ang kanyang kalooban. Ito yung sikreto ng pagtatagumpay. Ang alabin at pagbulayan at sundin lalo higit ang kanyang salita. Sa pamamagitan nito, walang bagay na hindi natin magagawa sapagkat si Kristo ang siyang salita. Ang isang taong sumusunod sa kanyang sa kalooban ng Diyos, walang sala itong hindi pagpapalain ng Diyos. Parang sa isang pamilya, ang isang anak na laging sinusunod ang kanyang mga magulang, kahit hindi siya umili, alam na ng magulang kung ano ang kanyang kailangan. So ganun din ang Diyos. Higit niya tayong mahal, higit niya tayong pagpapalain sa lahat ng ating kailangan. Sa buhay ng mananampalataya, kahit kailan, hindi niya tayo pababayaan. Ano man ang mangyari sa mundong ito, ang Diyos ay laging nakaagapan at nagbibigay proteksyon sa buhay natin sa pamamagitan ng kanyang salita. Lalo na po sa panahon ngayon, napakahirap ng buhay. Nandiyan yung banta ng COVID, yung virus, walang hanap buhay ang lahat ng tao. Hindi malaman ng tao kung paano niya bubuhayin ang kanyang buhay sa ganitong sistema. Isang bagay lang
ang dapat gawin ng isang tao. Ang hanapin ang kalooban ng Diyos. Saan natin ito masusumpungan? Nasa kanyang banal na salita. Nandito yung salitang nagbibigay buhay. Matutunghayan natin kung handa tayong magpakumbaba, hanapin ang kanyang kalooban, ibibigay niya ang ninanasa natin pagdating sa mga pangyayaring hindi maganda sa buhay natin. Minsan ginagamit ng Diyos ang mga pagsubok o mga pag-uusig o mga hindi magagandang nangyayari sa buhay natin. Paraan niya yan upang ang tao ay tumalima at hanapin ang kanyang kalooban. So dahil ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay pag-ibig, hindi niya aayaan na ang tao ay mapahamak o mabaliwala ang kanyang buhay. Mahal ng Diyos ang bawat tao. Hanggat maaari, ang tao ay mabigyan ng buhay na walang hanggan. Dahil dito, kaya namatay ang Panginoong Hesus ikaw at ako ay mabigyan ng buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng kanyang kalooban at sa pamamagitan ng kanyang layunin sa bawat tao, ang Diyos ay laging bukas ang kanyang puso, ang kanyang kamay upang tanggapin tayo. Ang isang taong hiwalay sa Diyos, kailanman ay hindi bubuti ang kanyang buhay. Kapag nasumpungan natin, ang Diyos ay nangungusap at nagpapahayag sa atin, huwag na tayong magpatumpik-tumpik. Tumugon tayo sa kanyang panawagan. Sabi nga sa Matthew 11:28, "Ali kayo lahat ng napapagaling, bibigyan ko kayo ng kapayapaan." So sa oras na ito, hanapin natin at saliksikin natin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. Maraming salamat. Tayo po yung manalangin. Ama, maraming salamat po sa oras na ito. Kami na pagpala at maging ang mga nakapinig patuloy niyong bigyan ng karunungan, naunawaan nila ang iyong mensahe at patuloy kang mangusap sa bawat isa at nawa sa aming pagbabahagi ay kami napagpala sa pangalan ng Panginoong Hesus. Maraming salamat po.